pa rin nung kay Presidente Duterte. Di ba sabi niya, ayaw ko ng chacha. Kasi mga walang yang mga nasa ilalim yan. They're messing up with the Constitution. Ayoko na. Pero nung rally, sabi niya, teka muna, okay ang chacha, pero ayaw ko na makikinabang yung mga magpapalit. Ito po'y kaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Yun ang nakikita ko. Binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Mr. President, that is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po'y kaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Nagsalita na si dating Pangulong Duterte dun sa naganap na Senate hearing. Totoo naman yun Kabulastugan naman talaga yung allegation niya. Sabi ko nga nung isang programa natin sako-sako doon ng mga baril. Bigat-bigat ng baril. Doon sa chopper niya, 4 lang ako pwede sumakay doon Yun lang ang weight na pwede. Dadagdagan mo pa ng mga baril. Tama rin yung sinasabi niya, saan mo kukuha ng baril yun? Religious leader lang ito. Marami ito, puro dasal. Siguro, sakong dasal, ibigay mo. O kaya, motorsiklo. Pwede pa, pero hindi mo isasakay sa helicopter. Pero alam mo, Attorney Sal, sinasabi ng witness dun sa bundok, diba? Sa Glory Mountain kung tawagin namin. Doon daw sila nagbibigay ng mga baril. Tapos, have you been there, Attorney Sal? Many times over. Kung makikita mo sako-sako doon, yung mga bulaklak na tinatanim doon, Attorney Sal, para pagandahin yung lugar. Baril, wala kang makikita doon. Mga halaman, pwede. At saka, magagaan yun. Kung yun ibibigay kay Presidente Duterte. Pero wala ako nakita ng halaman doon sa kanyang bahay. So, hindi rin nalaman yun. Do you see this as a desperate move, Attorney Sal, sa mga kalaban ng mga Duterte? You have mentioned yesterday that Pastor Apollo is a collateral damage doon sa mga gustong sumira sa mga Duterte. Nadadamay si Pastor. Pero, Attorney Sal, on the other side, nakikita tuloy ng taong bayan natin, anong meron sa mga Duterte at kay Pastor? And why are these people, Attorney Sal, ay nagsasama-sama, to destroy and taint Pastor Apollo Kibuloy and the Dutertes? Kasi yung dalawang yan, may kanya-kanyang following yan. May huge following yan So you have to destroy it. Kaya sabi ko nga, yung mga detractors, critics, pati na yung mga kalyado ni Presidente Marcos Jr., hindi si Presidente Marcos Jr. Yung mga kalyado ng gumagawa ng lahat ng mga kawalangian and tinkering and messing up with the Constitution. Di ba sabi ko, do not tempt the gods of destiny. I will add another thing to that. Not only the gods of destiny, do not tempt the people's patience. Do not tempt the people's tolerance sapagkat may hangganan po yan. Tama. Lahat may hangganan, Attorney Sal, pati pasensya ng taong bayan. Pero, yun nga hanggang saan kaya matolerate natin yung mga kababayan. Sana'y meron ang wakas ang kalokohan nyo.
Attorney Sal, mayroong mga bagong patakaran sa pagsasagawa ng mga committee hearings sa Senado, particular na sa pagdalo ng mga inibitang resource person. Kinakailangan kilalanin at igalang ang mga karapatan ng mga resource person o mga saksi na ayaw dumalo sa mga pagtitulad ng mga ginawa ni dating Socio-Economic Planning Secretary Romulo Neri na sinang-ayunan din ng Korte Suprema. Ang panawagan ni Neri na karapatan niyang tanggihan ang pagsagot sa mga tanong na itatanong sa isang congressional inquiry, kaya klaro ang desisyon ng pinakamataas na hukuman na kinakailangan igalang ng Senado ang karapatan ng mga resource person kung sino man ang iniimbitahan nilang magsalita doon. Sinong Neri yan? Si Romy? Who's Neri? Who's Neri saying? The Neri, matagal na ito yung Neri case lagi mo ni-mention ni Senator Si Romy Tolentino. Neri siguro yan. Anyway, alam po ninyo, you don't even have to put rules on that. Kasi that's basic. Basic right. Inimbita, hindi lang right ha. Inimbitahan mo, bisita mo ba't mo pinapastos? Hindi ba pag nag-imbita tayo ng bisita sa bahay natin, lahat ng courtesya, lahat ng accommodation binibigay natin. Tapos iimbitahan mo. At tandaan po ninyo, kaya kayo naimbitahan para matulungan sila, maliwanagan sila on particular issues and subject matter. Pagkatapos babastusin mo, binubuli mo, nagmamayabang ka. Buti sana kung magaling ka. Hindi naman. Attorney Sal, payahing Canberra, Australia, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago lumipad kanina, si Pangulong Bongbong Marcos ay... Lumipad siya gamit ang eroplano. Saan nagpunta? Australia. Siguro kaugnay sa kanyang mga state visits. Yes. Pero actually, dalawang beses siya pupunta ng Australia. Babalik pa siya after 2 days. No? Pero before that, nagkaroon ng ambush interview. Okay. Si Pangulong Bongbong Marcos. And this was, the Malacanang press corps was able to ask him na, his side, his reaction dun sa naging pahayag ni Pastor Apollo Siquibulay. And with that, narito yung bahagi ng interview kay Pangulong Bongbong Marcos at narito ang kanyang tugon. Sir, yun lang namin statement niyo sa naging statement ni Pastor Kibuloy. Pastor? Kibuloy, sir, he's claiming that you and the First Lady is conniving with the U.S. The U.S., the cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So, I guess he's very worried. No. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya submit, mapapakontempt siya. Tapos dito, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We were trying to be fair here and allowing him an opportunity and forum to make his case. So, I think he should take advantage. Pero sir, yung claim niya po na assassination. So, what's your take on this? Hindi yung nakatenta nila. Bakit? Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, why would anyone want to do that? Maybe he's just very, wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya assassinate? Baka nakasenta niya po, Mr. Wilson. Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. All right, Attorney Sal?
Tama ho yung sinasabi niya na ibigay ng side. But, Mr. President, that is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy diyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po ikaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Yun ang nakikita ko. Or, tama ka, Teresa, it's not a proper forum eh. At saka, on the side of Pastor Attorney Sal, on his side to explain on the allegations being hurled against him, Attorney Sal, Pastor Apollo was able to explain in many instances dito sa SMNI, every time na meron siya mga live programs. Pero dahil sa iniipit siya ngayon ng gobyerno, Estados Unidos, at maging ng gobyerno natin, Attorney Sal, hindi na nakakapag-live ng program si Pastor. And kaya nga, pero despite that, Attorney Sal, sumasagot pa rin si Pastor. Meron pa rin siya mga audio statement na nilalabas at naipapalabas pa rin natin dito sa SMNI at pag ng ibang network at naisasagot pa rin naman ni Pastor ang kanyang side. Pero gaya ng sinasabi ni Pastor, korte, yun ang hamon niya. Sa korte niya sasagutin. And given that, Attorney Sal, yung mga nagbibigay ng mga false statement against Pastor, binasura na ng korte. Ng persecution pa lang, Attorney Sal, yung mga kaso against him. At inuulit-ulit nila sa Senado. In other words, yung pong akusasyon ng mga testigo niya sa Senado, ang sabi ng piskal na nag-iimbestiga, walang probable cause, kaya ho dinismiss. Assuming na meron na ngayong probable cause. Kasi kung may na-ebidensya ng una, malakas na ebidensya nyo, o hindi refile mo para malaman natin kung pwedeng ilagay sa hukuman na yan. At magkaroon ng pandinig at marinig na natin yung prueba mo at yung depensa naman ni Pastor. And this is a recent na press conference sa Department of Justice. Tinanong din si Justice Secretary Crispin Remulla. Boying Remulla, kung may request ba for extradition, sabi niya wala naman. Tapos sinabi niya na may mga request na silipin muli, balikan yung mga kaso na inihain laban kay Pastor na napasara na-dismiss na, silipin daw ulit, balikan ulit. Alam po ninyo, kaya hindi sila nagre-request ng extradition. Number one, as I said, walang ebidensya. Pag yan in-extradite nyo, di kinulong nyo. Kinulong doon si Pastor. Naku, lalong ipupuspon para nakakulong lang siya. Ngayon nga hindi pa nakakulong, puspon sila ng puspon. Lalo na pag nakakulong yan. Indefinite ang kanyang detention doon. At hindi magiging fair yon kung fairness ang pag-uusapan natin. And moreover, even assuming na nagkaroon ng pagbabago, bakit? Masama ba magbago ng posisyon? Kung nakita mo na, teka, iba na yata ang kalakaran ngayon, baguhin ko na naman. Pareho rin nung kay Presidente Duterte. Di ba sabi niya, ayaw ko ng chacha. Kasi mga walang yang mga nasa ilalim yan. They're messing up with the Constitution. Ayoko na. Pero nung rally, sabi niya, teka muna, okay ang chacha, pero ayaw ko na makikinabang yung mga magpapalit
ng saligang batas para sa kanilang kapakanan. Ayoko yun. Pero gusto ko Chacha. O hindi ba there is a deviation somehow? So masama ba yun? Hindi. Anyway, ang sabi niya ganito, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country. And this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they're better than everyone else. O, nahihirapan daw siyang unawain. Nung siya ay mayor, na bakit daw itong EDSA revolution na bloodless, naging SOP, standard, na definition ng kalayaan para sa ating bansa. At pinipilit na ipalamon sa atin ito ng isang grupo ng mga individual na kung pumorma, akala nila mas magaling sila sa atin. Yun ang sinabi niya. Tapos yung ngayon, sabi niya, let us remember the lessons of EDSA. The power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. So, alalahanin daw po natin yung mga aral ng EDSA, yung kapangyarihan ng pagkakaisa, ang kalakasan ng diwa ng mga Pilipino at yung kahalagahan na tumayo at ipaglaban kung anuman ang tama. Sana'y ituloy po natin na ipaglaban ang diwa ng EDSA. Wala nga ako makitang parang wala namang, there's no significant difference. Doon sa una, sinasabi niya na ginagawa kasi natin yung EDSA revolution na standard para sa kalayaan ng ating bansa. Para bagang, that's the only way by which we can remove us from slavery na magkaroon tayo ng kalayaan. Dahil totoo naman, hindi naman lang sa pamamagitan ng EDSA revolution. Alright? Ngayon, ang sinasabi niya, tingnan natin yung aral ng EDSA, nagkaroon ng pagkakaisa. Totoo naman nagkaroon ng pagkakaisa. Yung isang segment ng populasyon at segment ng military. Naroon yung diwa nila. Kasi at that time, ang perception nila, corrupt yung administrasyon. Sinisira ang ating ekonomiya, ninanakaw ang kayamanan ng bayan. Kaya yung grupong yon nagkaisa. As far as the Vice President is concerned, that is one lesson. In other words, if we perceive that certain wrongs are being made, then we have to unite and stand up and fight against. Kaya wala akong makita namang difference. So, I think pumupuna lang talaga yung mga kritiko ng Vice Presidente. And moreover, even assuming na nagkaroon ng pagbabago, bakit? Masama ba magbago ng posisyon? Kung nakita mo na, teka, iba na yata ang kalakaran ngayon, baguhin ko na naman. Pareho na nung kay Presidente Duterte. Di ba sabi niya, ayaw ko ng Chacha. Kasi mga walang yung mga nasa ilalim yan. They're messing up with the Constitution. Ayoko na. Pero nung rally, sabi niya, teka muna, okay ang Chacha, pero ayaw ko na makikinabang yung mga magpapalit ng saligang batas para sa kanilang kapakanan. Ayoko yun. Pero gusto ko Chacha. Hindi ba there is a deviation somehow? So, masama ba yun? Hindi. Parang damn if you do, damn if you don't, Attorney Sala, doon sa mga kritiko ng Vice President. Pero anyway, resulta rin naman ang hinahanap ng ating taong bayan, hindi lang yung posisyon niya doon sa EDSA People Power Revolution. Kagaya nung ilagay niyo yung aking karanasan. For 20 years, I fought the Marcos Senior Administrator. Aktivista ako, estudyante, UP and all that stuff. Pero nung manalo po kami, nasa grupo ako ng CORE kasi miyembro ako ng Mabini, Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism. Kami yung mga batang abogado lumaban kay Marcos. Kami nila Sagisa, nila Bobit Sanchez, nila Joker Arroyo. Nung manalo na ho kami, kalaban ko siya. At kalaban ko siya, hindi dahil sa corruption. Let me very clear on that.
nilabanan ko ang Senior Marcos because of the perceived violations of human rights. At nakita ko naman talaga may violation. Yung mga army noon, yung mga pulis noon. Ngayon, nung manalo ho kami, manalo ang Cory, nandun ako sa grupo nung makita ko yung mga loyalista na gustong pabalakin ng Marcos, binagbabatuta sa harapan ng Manila Hotel, hinahabol, hinahampas, binabaril. Aba, sabi ko, yan ang human rights violation, hindi yata po pwede yan. So, nung magkita kami ni Joker Arroyo, sabi ko, Joker, we have to issue a statement sa Mabini to condemn this violations of human rights of the Marcos loyalists. Kasabi sa akin ng aking kababayan, nakumpare ko pa, sabi sa akin, Sal, hindi tayo pwede mag-issue ng statement. Sabi ko, bakit? Kasi kakampi natin si Cory. Sabi ko, nagkamali yata ako ng pinasukan. Ba't tayo namimili ng kalaban? Inaapi ngayon ng mga loyalista ni Marcos, kailangan ipagtanggol din natin. So, that made me break away from the group of Cory. Kaya ako naging tinik ng Presidente Cory. Ako unang nag-hunger strike dyan sa Malacanang. Wala pa siya, siguro 2 buwan pa lang siya. 1 linggo akong nag-hunger strike dyan. And thereafter, I emerged to be the organizer of all loyalist rallies and marches against the Cory administration in defense of the Marcoses. Kami nila Nilo Tayag at saka yung grupo ng mga aktivista. Sabi na, ba't nagbago ang ano mo? Actually, hindi ako nagbago. Nagbago lang ako ng dinefense. But consistency ang tawag doon. Kung ano yung pinaglaban mo na you're against violations of human rights, kahit na yung kakampi mo, dati, gumagawa ng masama, hindi po pwede yun. Kailangan labanan mo pa rin yun. Consistent ng prinsipyo yung attorney sa at ang prinsipyo mo na tinatayo na hindi siya connected na sa isang tao. Pwedeng lumipat yung support mo. Depende kung ano tinatayuan mo po. In other words, the conviction of an individual cannot be swayed by the winds of politics. Kung sino nasa liderato, magbabago, hindi pa pwede yun. Kailangan, kung mali, mali. Kung tama, tama. SMN na yun.